Hello, good morning. Ngayon ay March 9, mga 8 o'clock na umaga. So makita nyo, dito tayo sa ating expansion. So hindi muna tayo papasok dyan, hayaan lang muna natin silang lumaki. Pero tinanim natin yan noong February 21, transfer natin noong March 5, kung hindi ako nagkakamali. So ito mga dito, yung maliliit maliban doon, tsaka dito, lahat yan outdoor. Outdoor natin pinalaki. Tapos doon naman, ito kasing dalawang to, Kiss Solution, yung tatlong nandun, Kiss Solution, and itong apat ay Nutri-Hydro. Sa Nutri-Hydro, meron din tayong nilagay na outdoor. Ayun, yung tatlong yon, yung maliliit. Outdoor yan nang galing. So, sa ngayon, physically, makikita natin na mas maliit yung outdoor. Siguro dahil sa sobrang init dito, sobrang intensity, baka umiinit yung tubig nila or kung ano man, kaya medyo naging stunted yung term or yung paglaki nila. Pero in terms of bilang ng true leaf, madami naman, 4 hanggang 5 pa nga on the span of 12 days. Ang pinagkaiba lang nila, mas maganda yung lapad ng dahon, yung mga nasa indoor natin. Kaya yung tinanim ko recently na nasa indoor natin, March 7 yata, kung hindi ako nagkamali, ay 152 heads. So meron 16 na Strosa, which is yung nandun, Strosa, then 16 na Scamander, at the rest ay Olmeti. So actually sobra yun, hindi ko lang kung paano pagkakasyahin, pero gagawin na lang natin ng paraan pag malapit na, or baka bumili na lang ako ng box bago dumating yung araw na yon. So ayan, so nandun yung details. Ang alam ko yung pH level ng ating Nutri-Hydro is naglalaro sa 5.6 or 5.7 to 5.8. Tapos yung EC naman niya ay 1.3 to 1.4. So binawas ko na dun yung EC ng tubig Tapos ito namang Kiss Solution natin, yung pH level niyan ay naglalaro sa 5.9 to 6.0, at yung EC naman niya ay naglalaro sa 1.2 to 1.3. Yan, nakasulat yan dyan. So hopefully, okay naman nandun yung Strosa natin. Pakita ko lang muna tong ating tanglad. So ganito yung naging setup ko. So inaasahan natin in the next 3 months or 4 months malago na yan, tapos pwede na siyang pambenta. Pero ginagamit lang natin siya as barrier dito, tsaka maganda na rin. So ngayon yung mga seedlings, ito bagong seedlings na dala ko dito, ay pinapaligid ko dun sa mga nakausling bakal. Ayan, mga nakausling bakal, para iwas na rin sa aksidente kung may aakit man dito na magpipick and pay. So ito yung unang tanglad na natin na tinanim. Ayan. So marami dyan na i-transfer ko na kasi lumabas na yung ugat niya. Yung mga lumabas ng ugat, yun yung nilalagay ko dyan sa mga pots natin. Then ito yung 1 by 3. Isang problem naman dito, hindi talaga kumapit yung sealant dun sa UV plastic. So far ngayon ginawa lang muna natin is tape na muna yung isang naging drawback. Yan, yun ginawa muna natin sa kanya. Tape na lang muna. Tingnan natin kung anong improvement ang magagawa natin next time. Pero sa ngayon, yan na lang muna. Masusubukan naman natin siya. At mukhang okay naman. Ang gusto ko lang baguhin na design dito siguro, imbis na yung takip niya ay nasa taas, ang gagawin natin, susunod niya yung nabubuksan is nasa baba. Itong nasa gilid, ito nasa harap. Kasi parang mas madali kung dito manggagaling yung opening yung pagbukas. Yun nga lang, kakain ka talaga ng space, mga 1 meter space pag nandyan manggagaling yung opening. So tingnan ko kung anong pwede pang mangyari, pero ayan siya. Hindi pa natin na-utilize, sa next transfer pa natin. So mga 10 days yata. 10 days yata yung next transfer natin. So matetesting na rin natin to soon. So palagay kailangan ko pang maglinis-linis dito. So kahapon kasi umulan. So tinitingnan ko rin kung saan ba naiipon yung tubig. So banda dito naiipon yung tubig. Yan.
Pero kaya hindi ko kailangan magdilig-dilig. Ayan, no. Pero mamayang hapon siguro magdidilig tayo. Pero ngayon wala. Ayan. So kung mapansin nyo, may mga natira pang mga ugat dito. Mga naputol na yan na ugat galing din sa ating tanglad na inilipat natin din sa mga pots. Ayan. So okay na sila. Pwede na ilipat yung iba. Ayan, may mga ugat na sa labas. Siguro mga 2-3 weeks old na tong mga to. Tapos yung iba dati nakala ko hindi na, palagay ko yung mamamatay, hindi naman pala. So nakapag-establish siya, ayan, no. So dati medyo hinihimay ko talaga yung tanglad para dumami yung seedlings. Pero ngayon, ayan, kung mapansin nyo, yung mga bago kong seedlings is marami. Hindi lang siya isa. Ayan, ito nagkataon kasi naputol ko pero pwede pa yan. So yung iba, pinagka-cluster ko na lang sila. Yung magkaka-cluster, pinagsasama-sama ko na lang. Palagay ko mas mabilis na lang lumaki pag ganyan. So masusubukan din natin. So far, siguro lagay natin ng mga seedlings dito. Yan. Tapos yung seedlings na iba is doon sa papalibot natin doon sa mga bakal-bakal, sa mga ganito, para iwasan din ng tao pag may umakit man dito. Yan. So susunod, kulang pa yan talaga ng 3 box. Yan. Magkakaroon pa yan dyan. Pero sa susunod na siguro yon. Kasi kulang din naman kasi yung ano ko nun, seedlings ko nun, nung time na yon. So ngayon, kailangan ko talaga ng 10 box. Pero ang may box nun tayo, 7. Ito, 8. 8 lang. So kukulangin ako. Kailangan ko mga 10. Kung tutubo lahat ng 152 na yun, kailangan ko ng 10. So dahil doon, baka mag-purchase muna tayo kay Cedric ng 4. Papalalamove na lang dito yon. Tinatanggap naman yun ng motor Ingat na lang siguro doon sa magmumotor. Ayun, pakita ko sa inyo yung straws natin. So ito yung straws natin. So inaasahan ko na hindi siya masyado magiging leggy pag tagal-tagal. Ayun. So expected harvest natin yan is first Friday ng April. Yan. So matagal-tagal pa kasi 9 pa lang ngayon. So that's it. Yun lang naman ang update natin ngayon. Hindi ko na kaya masyadong aabalahin. Thank you very much and see you next update na lang mga tropa. Bye bye.